Ito ang Broad Streamcast Communicators, ang naiiba at kakaibang plataporma sa digital broadcast. Mula Luzon, Visayas, Mindanao hanggang sa iba't ibang dako ng mundo. Broad Streamcast Communicators, ang sandigan ng sambayanan mula sa walang labis at walang kulang na pagbabalita, paglilingkod, maglalahad ng mga mapagbuong komentaryo at usaping pambayan para sa kapakanan ng karamihan. Broad Streamcast Communicators, tuwirang maglilingkod ngayon hanggang sa susunod na henerasyon. Thank you. Thank you so much. Maraming salamat, Tony. Tony Salawang centerman ng palatuntunan o ng ating platform o channel, ang Broad Streamcast Communicators or BSCC para madaling ma-memorize BSCC. Once again, I'm Sel Baisa. Dito po sa inyong palatuntunang Digital Patrol ngayong araw ng Martes. Incidentally, ito po ang huling Martes sa buwang kasalukuyan ng Hunyo, the 29th of June. I'm inviting you to join me till 11 o'clock ngayon pong umagang ito dito sa ating palatuntunan, and of course, that's Manila time. Sa ibang bansa, well, we have different time slots. Ano po? Ang ating mga oras ay iba-iba. We have, of course, countries na ngayon ay gabi. We have those na ngayong mga sandaling ito ay madaling araw. Ang kanilang oras at yung iba naman ay umpisa pa lamang magpakita ang haring araw. So, of course, that's what life goes, ano po. Iba-iba sa iba't ibang mga bansa. However, iisa po tayo sa ganitong oras ng umaga sa Pilipinas because I know you're there. Joining me at wanting to know what's going on dito sa ating bansa, and of course ang mga balita mula naman sa ibang bansa sa kortesya naman ng ating mga kasama sa Alberta, Canada, ang Pinoy Hour. Anytime now tayo po ay i-hook up ng nabanggit na palatuntunan sa kanilang platform. So, without much further ado, on the last Tuesday of the current month, welcome dito sa inyong palatuntunang Digital Patrol. And to everybody, let this be the program's opening greeting sa inyong lahat. Okay. Sweet kiss. But incidentally, dito po sa Pilipinas, bawal pa po yan. Ang hugging at ang public display of affection, pinagbabawal pa rin po yan. Anyway, kung bawal, edi itong gawin natin pasalubong. Alright, thank you very much. Good morning. Ang morning manong, ang pagbati ni Norma Baisa Swale from Alberta, Canada. Likewise, Norma, the youngest in our family whom I used to call Uma. Okay? I hope your knee operation is getting better and better every day. Hi to your husband, Ken, and children. Okay, I just received a confirmatory remark coming from Pinoy Hour saying the show, ito pong Digital Patrol,
is simultaneously streaming and shared with Pinoy Hour sa Alberta, Canada. Thank you so much, Pinoy Hour. So, napapanood nyo dito sa platform na ito, sa BSCC, at ganoon din sa Pinoy Hour platform, ang palutuntunan itong Digital Patrol. So, mga gilog kong mga tagapakinig, without much further ado, let's get down to business. When I say let's get down to business, let's open the curtain sa ating pong programa ngayong araw nito ng Martes. At ready na kami ni Nash, ang aking technical director, ganoon din si Semanita. Let's start the show by passing on to you itong pagbabalita mula sa Pag-asa Forecasting Center. Walang anumang sama ng panahon na minomonitor ngayon ang Pag-asa. Pero tuloy-tuloy ang ating mararamdamang mga pag-ulan, lalong-lalo na sa hapon at gabi. Narito ang ulat mula sa Pag-asa Forecasting Center mula kay Grace Castañeda. Umaga po lahat. Sa kasalukuyan na po ay southwest monsoon pa rin o habagat ang patuloy na umiiral dito sa dulong bahagi ng Northern Luzon. Kaya asahan po natin na dito sa Metro Manila, maging sa nalalabing bahagi ng bansa ay makakaranas tayo ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan, pagkulog at pagkidlat dahil nga po yan sa habagat at sa mga localized thunderstorms. Patuloy po tayong magsasabi sa mga updates na pinapalabas ng regional offices ukol sa mga pag-ulan nito at maging alerto po tayo sa mga posibleng pagbaha at pagguho ng lupa dulot nga po ng mga pag-ulan. Pagbuhat ng temperatura dito sa Metro Manila ay 25 to 33 degrees Celsius. Sa kasalukuyan ay wala po tayong binabantayan na sama ng panahon na maaaring maka-apekto dito sa ating bansa. At yan ang latest dito sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa. Grace Castañeda, magandang umaga po. Magandang umaga rin, Grace, at salamat sa iyong weather update. Narinig ho ninyo, walang masamang panahon na minomonitor ang ating local weather bureau. At ang dahilan ng mga pag-ulan ay itong hanging habagat o monsoon rains. Now, more greetings this time coming from Montreal, Canada. Dalawa ho ang nagpadala ng kanilang mensahe. First, from another sibling of mine, si LV Baisa Clemente. And good morning to your husband, gods, and children. Ang message ni LB, good day to all watching Captain Sales Program. Close in parenthesis, Manong. Stay safe, everyone. Thank you so much, LB. Likewise, from Montreal, Canada, came this message from Carmen Sevilla. Good morning, Captain. Good morning likewise, Carmen. At sa lahat ng ating mga viewers dyan sa Montreal, Canada. I hope everything is in their best. Well, health as well as wealth, sabi nga. But, on top of that, health is wealth. Aanin mo ang pera kung ikaw naman ay may karamdaman. So that will be useless, hindi ho ba? Going back dito po sa ating bansa, from Nueva Ecija, magandang umaga po Kuya Sel, ganun din sa inyong mga kasamahan. Salamat po. You're welcome, Conrado Brotonel, whom I usually address and call Rading Brotonel, from Nueva Ecija and the Brotonel family. At sa lahat ng ating mga kababayan dyan sa Nueva Ecija. Thank you so much. At hanggang 11 o'clock tayo, ha? Okay, sa ating program. And of course, feel free to watch other existing shows dito sa BSCC. Ang inyong platform o channel na pinaroroonan o kinaroroonan, pinanunuuran at pinakikinggan itong Digital Patrol. To begin with, check your timepieces. Ang oras sa Pilipinas ganap ng 5 minutes bago sumapit ang 10 in the morning.
sa ating COVID update. Kahapon, ito po'y ulat ng DOH, ang mga bagong kaso ng COVID na naitala ay 5,604 new cases, bringing to a total of 1,403,588 ang total na kaso ng COVID, pero yan po ay sa pool ng mag-umpisa ang COVID o itong virus dito sa ating bansa. Alright. Now, maliwanag ho yan ho, yung 1,400,000 plus na kaso na aking iniulat, hindi po lahat yan ang bilang ng total, yes, since the time na pumasok. Pero hindi na maintain yan. Ang totoo, out of those cases, ayon sa DOH, ang mga nakapag-recover o gumaling kahapon ay 6,154. So meaning, nabawasan. Kaya ang total na gumaling naman sa ating bansa ay umabot na as of yesterday sa total na 1,327,103 cases. Ang mga aktibo pa na patuloy pa rin ginagabayan ng ating mga health workers, ng ating mga doctors, ng ating mga nurses, at mga hospital personnel, at maging yung mga quarantine facility personnel, ay may bilang na 52,029 active cases. Now, kaya yan. I'm sure na with the guidance, help and assistance ng ating mga health workers ay gagaling ang mga yan. Okay? I'd like to greet a cousin of yours truly, who's past turning to be a regular viewer and listener of the show from Sipocot, Camarines Sur. Okay? And I'd like to say good morning to Mirna Baisa Alcid Sikihor. Yan. Mirna Baisa Alcid Sikihor from Sipocot, Camarines Sur. And of course, to her better half and other relatives watching the show. Thank you. Thank you very much, Cousin Mirna. Now, to give you a total picture, dito namang mga nabakunahan na dito sa ating bansa per report from DOH, ay meron na pong 10,065,414 na mga doses ng bakuna na na-administered, meaning na iturok na, naibakuna na. Yan ang ibig sabihin. At yung nakatanggap ng first doses, yung unang bakuna, sapagkat to complete the vaccination, you are required to receive 2 vaccination. Ang mga nakatanggap ng first doses ay naitala sa bilang na 7,000 o 7 million, 7,538,128 na mga individuals, na mga Pilipinos. Now, yung mga nakakompleto ng kanilang second doses ng bakuna ay naitala naman sa 2,527,286. So, meaning, 10 million plus pa lang ang na-administer o nabigyan itong bakunang ito. So, there's still a long way to go. Imagine, we are more than 99 million Filipinos, and only 10 million plus Filipinos ang nabakunahan, at hindi pa po second dose yung iba.
7 million pa, 7 million plus ang bibigyan pa ng second dose. But however, maganda itong ulat ni Baxensar Carlito Galvez na sometime in July itong papasok na buwan ng Hulyo, inaasahang 11 to 12 million vaccines ang darating dito sa ating bansa. At ito ay comprising of itong iba't ibang brand ng bakuna coming from USA, UK, China, India, ang darating sa ating bansa. Ito yung mga in-order ng ating national government na ipambabakuna sa ating mga kababayan na hindi pa rin nababakunahan. Now, ang maganda pa, itong ulat na by August, by August, the month after nitong July, inaasahan namang darating sa Pilipinas. Ang bulk, ito na yung pinakamaraming bakuna, comprising of 40 milyon, 40 million na mga bakuna ang darating in bulk. Ito naman ay binubuo ng Pfizer at Moderna. Ayan, exclusively gawa sa USA laboratories. Mga laboratorio mula sa bansang Amerika. Sa Agosto po yan. At yan ang magandang pagbabalita ni Baxensar Carlito Galvez Jr. Pakinggan natin si Baxensar. We are expecting to receive more or less 11 million to 13 million po, Mr. President. And then ang pinaka-main bulk ng ating supply will be coming po sa August po, Mr. President, kasi diyan po na po bubuhos po yung ating mga yung mga orders na 40 million from Pfizer and also Moderna. Okay, maliwanag ko yan. Apparently, the Baxensar had just confirmed what I reported directly to you. Na darating next month at susunod na buwan ang marami pang mga bakuna. Pero yan po ay in order ng ating pamahalaan, and many of these vaccines were likewise ordered by the local government units as well as those in the private business sector. Yan po kaya expect for more vaccines to come. Bueno, oras biganap ng alas 10:07 ng umaga, oras dito po sa Pilipinas. Now, going back dito po sa aking iniulat sa inyo, itong hinggil sa COVID-19. Sa Maynila, patuloy pa rin na walang bakunahan na nangyayari. Ito po sa pulpa noong last week on a Thursday, which happened to be Manila Day. Dumating itong 400,000 na mga bakuna ng Sinovac. Pero up to now, imagine, dumating yung Sinovac vaccines. Sinulubong pa rito si Yorme Moreno ng Maynila. That was a Thursday last week. Pero dahilan sa Fiesta Official noon, Manila Day, 450th anniversary ng lungsod, wala mo nang bakunahan. That was on a Thursday. Friday came, supposedly, back to work na po noon. Well, wala pong bakunahan sa Maynila. Saturday came, wala pa ring bakunahan. Sunday came, wala pa rin. Monday came, that was yesterday, wala pa rin. And so, Tuesday ngayon, wala pa rin. Kaya naman pala, walang bakunahan.
at suspendido itong pagbabakuna sa Maynila ay wala pa pong authorization na ipinadala ang FDA para bakunahan o ipagpatuloy ang pagbabakuna diyan sa Maynila. Referring dito sa bagong dating na bakuna ng Sinovac mula sa China. Ano naman kaya nangyayari sa FDA? At wala yung inaasahang manggagaling na go signal mula sa nabanggit na ahensya para ituloy na itong pagbabakuna. Imagine, Thursday, Friday, Saturday, Sunday, Monday, 5 days. Plus ngayon, 6 days na bitin sa bakunahan ang lungsod ng Maynila. Well, apparently, batay dito sa ulat ng Public Relations Office ng City Hall ng Maynila, sumusunod lang po sa guidelines ang pamahalaan lungsod ng Maynila dito sa pagbabakuna. Kung walang go signal, hindi po nila itutuloy ang pagbabakuna. Kaya aming binabanggit yan sapagkat baka mapagod yung ating mga Manileño at Manilenya na magtungo doon sa nakagawian na nilang mga vaccination center sa Maynila at umuwi ng medyo bigo sapagkat wala pa rin pong bakunahan sa Maynila ngayong araw na ito. Maliwanag pa po yan sa sikat ng araw sa mga sandaling ito habang hindi pa umuulan. Yan po ang kaganapan sa lungsod ng Maynila. Alright. So, tuloy-tuloy tayo sa ating pong balitaan. Meantime, sa lungsod ng Quezon, meron na namang ibang approach si Yorme o Mayora Joy Belmonte. Kanyang inilapit sa mga mahihirap itong pagbabakuna. Kung merong vaccination at night sa Quezon City, meron ding vaccination sa mga marketplaces. Opo. Dadalhin o dinadala ng pamahalaan lungsod ng Quezon ang pagbabakuna sa mga palengke. Alright, maliwanag ho yan. Now, from Wilfredo Cruz Jr., good morning po mga ka-Digital Patrol around the world. Good morning, Captain Sel Baisa. Ganun din Pinoy Hour. Thank you so much, Willie Cruz Jr. from General Trias, Cavite. Kamusta ang panahon nyo dyan? Hindi ba nagbabadyang uulan na Kawili? Alright. Magandang umaga raw kapatid, ang sabi ng Pinoy Hour, Kawili. Okay. Now, sa Nabotas, sa Nabotas, mukhang ang mga naninirahan doon ay agresibo. Ano ho? Lagi na lang nababalita na totoong ang mga taga Nabotas ay willing and go each time when they speak of bakuna. Kaya namang wala rin pong bakunahan sa Nabotas sa araw na ito. Hindi sa dahilang walang go signal from FDA, kung hindi naubusan sila ng bakuna. Yan naman ang medyo pinagmamalaki ng pamunuan ng lungsod ng Nabotas. Ganyan ka-agresibo ang mga naninirahan, ang mga mamamayan ng Nabotas when it comes dito sa pagbabakuna. Good morning from April Gem. Good morning, April. At sa lahat ng ating mga viewers and listeners mula sa lalawigan ng Rizal. Na-skip ko yung pagbati ng aking another sister from Taytay Rizal. Nabati ko na. Ayun.
from GCQ Taytay Rizal, watching the show, is Lides Baisa. Good morning, Lides. And likewise to another sister from Dallas, Texas in USA. Good morning to Presi Estrada and husband Harry Estrada and children. Ang bati ni Presi, good morning, good morning, good morning. Good morning likewise, Presi, whom I usually and fondly call Sipre. Okay? Thank you very much. Now, bago po yung mga additional na mga information hinggil sa ating mga balitang nakalap for your, knowledge and info. Idaan ko muna sa himpapawid itong pagbabalik tanaw sa ating historical trivia. Ito'y mula sa ating mga kasama sa paglilingkod bayan sa Alberta, Canada. Alam niyo po ba noong Hunyo 29, ngayong araw na ito, ang taon 1626, dumating si Juan Niño de Tabora, ang general ng Espanya at opisyal ng kolonyal sa Maynila upang maglingkod bilang gobernador general ng Pilipinas. Dinala ni de Tabora ang kahoy na estatwa ng Birheng Maria na kilala bilang Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje o yung pong Our Lady of Peace and Good Voyage na inilagay sa Antipolo Church. Ang itinalagang gobernador at kapitan general ng Pilipinas at pangulo ng Royal Audiencia ng Maynila, umalis si de Tabora sa New Spain, Mexico, patungo sa Pilipinas noong Marso 25, 1626, sakay ng galyon na El Almirante. Dinala ang kahoy na estatwa ng Birheng Maria. Sinasabing protektado ng rebulto ang barko mula sa mga bagyo at isang sunog sa barko sa kanyang 3 buwan na paglalayag. Ang estatwa ay naging tagapagtaguyod ng mga galyon ng Manila, Acapulco. Ang termino ni Tabora ay natapos sa kanyang pagyao at ito'y noong Hulyo 22, taon 1632. Maraming salamat Pinoy Hour dito sa pagtingin sa ating kasaysayan, pahina ng ating kasaysayang dito sa Pilipinas. Thank you so much. By the way, I'd like to greet Melody and the children ng isang pleasant good morning. To Charles, to Chona and Chase. Good morning, good morning, good morning. To Jack, to Miko and children. Magandang umaga. From Wilfredo Cruz Jr., LTO, bakit kailangan ng karagdagang pondo para lang mapunuan ang kulang na plaka? Pagkaalam ko po, bayad po yan. Yes, tama ka, Willie. 2016 pa po ang motor ko. Till now po, wala pa din yung plaka namin. Pero bayad na yun. Ulitin ko, bayad po iyon. Yun ang sabi ni Kawili. Yun, I was about to inform you. Higil dyan sa, karagdagang pondo na hinihiling ng LTO. Magandang alibay yan, Basta't plaka ang pinag-uusapan kung kailang matatapos na ang termino ng kasulukuyang pamahalaan, saka namang ginigiit itong additional na pondo. Bakit ganun? Di sana, doon pa sana, nung medyo matagal pa, at hindi pa pinag-uusapan itong eleksyon. Di sana, baka nagkaroon na ng reaction, positive reaction from the public
At baka by this time, meron ng bagong plaka. Ba't itataon dito sa bilang na itong buwan ng panunungkulan nitong present administration? At by next year, halalan na. Magagawa nyo ba yan? Nang walang, negative reaction from the motoring public. Isa pa, close case na yan eh. Naayos na yan eh. Hindi ho ba? Nabayaran na. Ayos na yan eh. And I understand, mukhang naibalik na ba yung 500 pesos na inalis doon sa dapat ay nabayaran sa panahon ng pagrerehistro ng ating mga motorista. Because naging gano'n ang takbo ng pangyayari. O hindi pa. Alin nga ba? Wala na kaming balita tungkol dyan eh. Pagkatapos, eto na naman. Bigla na namang lumitaw itong pangangailangan ng Land Transportation Office ng dagdag na pondo. Para lang mapunuan ang kulang na plaka. Asus Marusep, saan kukunin yan? Baka magkataasan ng rehistrasyon nito. Amidst nitong pagtaas ng gasolina. Alam niyo po ba? Na ang presyo nitong produktong langis nagtaasan na naman. Itong gasolina tumaas ng tumaas ng piso. Yung diesel tumaas naman ng 60 sentimos. At ang kerosene tumaas ng 70 sentimos. Usapan tungkol dito wala pa tayong naririnig tungkol diyan sa LPG. Yan ang kinakatakot nitong mga ginang ng tahanan. Sapagkat alam niyo na rito sa atin, majority ng mga gumagamit at ng kanilang pinanluluto ay LPG. Bibihira lamang yung makikita na gumagamit ng range na kuryente ang source. Well, yung mga nakahiga sa salapi, yun ang mga gumagamit ng kuryente. Actually, some are going back to primitive ways. Kahoy ang ginagamit. Pero hindi advisable ang kahoy ngayon dahil sa umuulan, yung kahoy nababasa. Ayan. Sabi ni Willie Cruz Jr., saan napunta ang binayad namin sa plaka? Turuan ng turuan na naman. Yan. Ayan po. Katulad na nga binanggit kanina, Ka Willie, kung doon nagkakamali, mukhang ibinalik na sa atin yung ibinayad natin para sa plaka. Ganyan ang pahiwatig ng LTO. That was many years back. Pero kung hindi, dalawa na tayong magtatanong, saan napunta ang binayad sa mga plaka? Yes, turuan ng turuan. Ay, nako. Kung kailan malapit na ang eleksyon, saka namang hihingi ng additional na bayad, pandagdag, sabi nga, para maayos na itong problema sa plaka ng LTO. Nakapagtiis na naman yung iba wala naman nangyari Mantakin mong ilang bilyong piso ang saan napunta yung pera? Yung katanungan niyan. Napunta ba sa Treasury sa office yung pera? Dahil kung napunta doon, madaling humingi. Hihingin mo lang yung pera sa Treasurer's o Treasury Office o Treasury Department. No more problem. Pero the fact na
humihingi ngayon ng kabayaran para sa pagpapagawa ng plaka para ma-issue doon sa mga hindi pa nabigyan ng plaka. Well, yan ang nagpapagulo ng ating kaisipan. Sabi ni Willie Cruz, bumaba po ang isang tray ng itlog sa kanila diyan sa General Trias, Cavite. Kaya itlog na lang ulam araw-araw. 195 naging 175 na lang. Yun ang sabi ni Willie. So bumaba ng 20 pesos yung halaga ng isang tray ng itlog diyan po sa General Trias sa Cavite. Dito sa Metro Manila area, ang halaga ng isang tray ng itlog, yung white, ang shell, nakakahalaga po yan ng 210, 220. Whereas yung isa naman, yung tinatawag na organic, yung kulay brown na itlog at kulay dark brown na itlog, nagkakahalaga yan ng 250, from 250 to 270. Now, kung medyo kasangga mo yung nagbebenta ng organic na itlog, matatawaran mo yan. Kaya ibinibigay nilang sa presyong 240 ang isang tray ng organic na itlog. Pero we're happy to note na bumaba po ng 20 pesos yung isang tray ng itlog na binebenta sa General Trias diyan sa Cavite. Okay? Thank you so much, Willie. Umaambon pa ba dyan sa inyo? Oo, nagbabadyan na ng pagulan. Dito sa Metro Manila area, sumisikat ang haring araw, Willie. Now, going back, dito po sa vaccination blues dito sa ating bansa. Si Mayor Abby Binay ng Makati, humihingi po ng sorry. Sorry na, ang sabi ni Abby Binay doon sa mga medyo bumabatikos doon sa pangyayari, nag-viral na ito yung bang nagturok supposedly ng bakuna na hindi naman hindi na itulak yung plumber nung Hiringilya. Di wala, hindi na tulak yung plumber, so hindi pumasok yung vaccine. Ang sabi po ni Mayora, yung pong nagsaksak noon ay isang volunteer nurse. Siguro dahil lang sa pagod, kaya namang nakalimutan na sundutin yung plumber. Sapagkat yung plumber, kapag tinulak mo yan, ipinush mo, doon sa kalamang papasok yung likido mula sa syringe. Pero doon po sa pinost, sa ating mga Facebook, malinaw na nakita na hindi ginalaw, hindi tinulak yung plumber. Kaya ang nangyari, pagkapahid ng alcohol, itinurok nga yung karayom. Itinurok yung syringe. Pero hindi naman pinush yung plumber. Kaya hinugot muli yung Hiringilya, sabay punas ng alcohol sa braso, tapos ang laban. Kaya nag-viral po ito. Nag-sorry naman si Mayor Abby. Nag-volunteer sa kanyang oras para lang po mag-save sa ating mga kababayan. Taon lang po ang ating frontliners, napapagod, nagkakamali. Pero mahalaga po na itinama namin agad ang pagkakamaling ito at humihingi po siya at kami ng patawad at nagbibigay din po kami ng assurance na hindi na po ito mangyayari muli.
Ayun, ho. Mismo siguro nagulat yung nagpabakuna. Bakit hindi tinulak yung plumber? Kaya namang ang payo, may papayo ng Digital Patrol sa mga magpabakuna, ho. Yung mga nasa linya at lilinya pa sa darating na mga panahon para mabakunahan, make it a point na tignan po ninyo. Magkaroon po tayo ng lakas na loob, courage na pagmasdan yung itinuturok na hiringgilya o yung karayom sa ating braso. Kasi yung iba nakapikit, yung iba naman ini-snub yung medyo pagtuturok ng bakuna. Kaya anyway, mararamdaman mo naman kapag ikaw ay nabakunahan, mararamdaman mo yung pasok ng gamot. However, siguro it will be most appropriate upang habang ikaw ay binabakunahan, ay pagmasdan mo upang makita mo kung pinapasok nga sa iyong katawan yung bakuna. Okay? Sabi ni Willie Cruz Jr., ang second tranche mag-expired sa June 30. Ito yung financial assistance. No? Kaya po pala pilit nang binibigay sa mga qualified. Kaso marami pa din na di nakakakuha. Baka po kasi umuwi na ng probinsya ang iba. Yan, ha? Ito yung trans o yung pagbibigay ng tulong pinansyal. Good morning sa aming dear mother, Mrs. Regina Abiles Biuda de Baisa. Good morning, mother. Nay, ang iyong breakfast. Huwag mong kakalimutan. Plus yung gamot. Alright? Kay Tami Juan Milia. Ayan. Katulong ng ating sister na si Lides sa pag-aaruga sa aming dear mother. Good morning, Tami. At ganun din kay Teach at John Barredo and children. Good morning guys. Thank you very much. Ang sabi ni Lides, dapat ang pangangailangan ng pondo ng mga government agencies ay ipinaalam sa administrasyong pag-upo nito para malaanan ng pondo. Kung ngayon patapos na ang administrasyon ay saka hihingi ay parang may ibang purpose. Maaring mapunta as unused funds na paghahatian ng nasabing ahensya lumang strategy na yan. Mula po kay Lides. Kaya kayo para kayong mga midnight appointees. Kung kailang malapit nang matapos, saka i-appoint doon sa pwesto na tatagal ng 6 na taon o 7 taon. Halata kayo, Okay. Wilfredo Cruz Jr. said, sa sobrang pagod siguro yon na itama naman kasi po pinapakita yan bago iturok sa braso mo. Tapos, ipakita yung ringgilya. Alright? Ramdam, pasok ng gamot. Yun, nararamdaman mo naman pag pumapasok na yung gamot sa iyong katawan. Ayan. Sabi ni Willie, naku, ito na, ang ating pananghalian. Sabi ni Willie, ginisang amargoso. Ano ba yung amargoso? Yan po ay ang ampalaya. Ginisang amargoso na may itlog at giniling ang menu namin. Yan ang kanilang pananghalian. Thank you, Willie. Yung mga nag-iisip ng pananghalian, meron na pong suggestion kagad. At yan ang kanilang ihahanda sa kanilang pananghalian ngayong araw na ito. Ginisang ampalaya na may itlog at giniling. Yan. Well, dito naman sa Digital Patrol, mukhang ang ihahandang menu ay sinigang na hipon. Naku, sinigang na hipon. Medyo maasim-asim. Nilahukan ng gulay na kangkong, sitaw, ganun din ang okra. Sarap naman, Sabi ni Wilfredo Cruz Jr. muli, Pacman,
Ituro mo na kung sino ang korap para magkaalaman na. Ituro mo na. Ayan, sabi ni Willie Cruz Jr. Yan ang mukhang pag-uumpisahan. Itong, alitan blues sa pagitan nitong si Manny Pacman Pacquiao at itong si Mayor Digong. Alam nyo, nagsimula ito doon sa naging pahayag ni Pacman na 3 beses na tumaas ang korupsyon o lumobo ang korupsyon ng pamahalaan nitong si Digong. Pati mga ahensya ng pamahalaan, maraming korap. Yan po ang dagdag ni Pacman. Ako, sarap nito. Pero hindi naman papayag si Mayor na suotan ng gloves. Makakalaban mo, 8th Division Champion? Hindi. Pero ang sabi ni Mayor Digong, pangalanan mo na, Manny, ang sabi niya, at ako na ang bahala. Pero, sabi ni Mayor Digong, kapag hindi mo pinangalanan, humanda ka naman. Manny Pacquiao, sabi ni Digong, sapagkat ibubulgar naman kita sa publiko, at sasabihin ko sa publiko, Manny Pacquiao, na ikaw ay sinungaling. I would say na I will be, if you fail to do that, I will campaign against you because you are not doing your duty. Do it, because if not, I will just tell the people, do not vote for Pacquiao because he is a liar. At saka madali, parang karabaw na kung saan nyo doon bibirahin pupunta doon. I am not questioning your ability intellectually or what, but pag hindi mo nagawa yan, araw-arawin kita, I will expose you as a liar. At yung buhay mo, kilala mo kita noon pa. Then we should start also because you are going for public office, presidency, everybody should know. Yan, nako, nagsalita na po si Mayor Digong. At nako, humanda ka raw, Manny Pacquiao. Kapag hindi mo na pangalanan ang mga korap dito sa gobyerno ni Digong, ikaw naman ang kanyang ibubulgar sa publiko. Kung anong klase ka raw na tao, sinungaling ka raw. Sabi ni Digong, naku, ganda nito mga giliw kong mga tagapakinig, bulgaran ito. Pero dapat pangalanan. Ayan, Okay? Sabi ni Wilfredo Cruz Jr., yari ka kay tatay ni Asintado, Pacman, ang sabi ni Willie. Doon naman sa ating pong binanggit na sinigang na hipon. Sabi ni Willie, sarap sinigang na hipon, sarap. Ganon din ang sabi ni Sipre Estrada ng USA. Sarap. Yan. Okay. Okay. May reaction na. Coming from USA. Ang sabi ni Presi, okay yung laban na yan. Yan ang talagang laban. Hindi lamang saring, kung hindi inaantabayanan. Hindi lang saring yan labang yan. On the red corner, weighing, yan. The man from Davao and the man from General Santos City. Yan. Ayan na. Pero hindi boxing ang mangyayari. Hindi naman papayag na lumabang boxing si Digong. Sabi ni LB, in reaction dun sa sinigang na hipon, sinigang with okoy. Talaga itong aking season ito. Basta't okoy ang pag-uusapan. Alright. Sabi ni Presi,
President versus Pacman. Ayan. President versus Pacman. Alright. Wilfredo Cruz Jr., sabongero, babaero, sabi ng katabi ko, sir. Marami na kagad mga reaksyon. Ang sabi ni LB from Montreal, reacting dito sa menu ni Kawili, ampalaya with paksiw na galunggong. Yun. Ang on the side naman, ginisang ampalaya, on the side naman ay paksiw. Yun. Ano bang masarap na on the side, sideline ng sinigang na hipon? Mari sigurong tuyo. Siguro masarap yun. Meron kang sausawang suka. Ayan, sarap. Pero mga gilo ko mga tagapakinig, ang tabayanan po ninyo. This is a fight of the century. Fight between the President of the Philippines versus Manny Pacquiao. Yeah. Ayan, naku ang sabi ni Mayor Digong, para kang naghahanap ng malaking kalabaw na pupuntahan mo at bibirahin mo. Yan ang sabi niya. Sabi ni Kawili Cruz Jr., sinigang na hipon, liempo sir ang kapartner. Naku, sarap niyan, pero medyo malaki-laki ng budget yung kailangan niya. Okay. Ang sabi ni Uma ng Montreal, Canada, it's a fight between babies. Yan, labanan sa pagitan ng mga sanggol o mga bata. Okay. Alright. Now, speaking of bata, si Mayor Digong, humihingi po ng pasensya doon sa ating mga estudyante na dahil hindi niya po muna pinayagan itong face-to-face classes sa pagbubukas ng klase ngayong taong ito. Sapagkat sabi ni Presidente, itong on the red corner, sabi ni LB, sana mag-umpisa kaagad ang laban. Ayan, kayo naman, oo. Hintayin natin na magiging galaw nitong si Manny Pacquiao. Sabi ng Pangulo, pasensya na muna kayo mga bata. Ayaw kong isugal ang inyong buhay habang nandito pa ang banta ng pandemic. Pakinggan natin si On the Blue Corner. We are expecting to receive Okay, sandali po. Hindi yan. Okay, hintayin natin. Saan ba? Hindi yan Okay, so, eto, para sigurado, eto na. Si Carlito Galvez yun inyong narinig kanina. Ito na, si On the Red Corner, weighing. Ninyo ako kasi hindi ko talaga kayang magbigay ng pahintulot na pwede na silang normal sa eskwelahan. Kasi kung magkadisgrasyahan, buhay ito. Ang ano nito, is delayed lang ang edukasyon ng bata. Pero it will normalize one of these days. But I cannot gamble, I said, with the life of our children. Alright, so hindi nais na isugal nitong si Mayor Digong ang buhay ng ating mga bata. So, balik tayo muna sa blended learning scheme ng ating DepEd. Since ayaw ni Mayor Digong na ibalik muna itong face-to-face classes. So, ganun muna blended learning muna tayo mga kabataan. Kaya
back to normal, sabi nga. Sabi nga nung aking 33 mga kumpare, maraming mga magulang ang natututo. Bumabalik dito po sa elementarya sapagkat ang kanilang biro, yun daw mga gumagawa ng assignment, yung mga magulang. Okay. Now, mabalik ho tayo doon sa kanina ay nabalita ng inyong lingkod, ho. Itong pagdating ng mga bakuna. Magdadatingan na ito. Sangayon po kay Carlito Galvez Jr., ang vaccine SAR. Come July, that will be next month, darating na raw ang maraming mga bakuna. Pero ang bulto o yung bulk ng mga bakuna, sus Mariusep, 40 million. Sipin ninyo, 40 million ang darating na mga bakuna na Pfizer at Moderna ay sa Agosto. Meron pong pinaabot na pasabi si Mayor Digong sa mga local government units. Maghanda na kayo ng mga cold storage o mga cold facilities na maaaring paglagyan nitong mga bakunang ito sapagkat hindi ito biro. Ito po ay kailangan upang ma-maintain o ma-maintain yung tinatawag na efficacy o bisa ng mga bakuna. Hey, by the way, bago ko makalimutan yung bakuna hindi dapat na alugin yan. Sapagkat sa akin pong minsan ay paglilibot sa isang vaccine facility, akin pong nakita yung bakuna na inalog. Hindi po dapat na inaalog yan sapagkat nawawala ang bisa ng bakuna. Okay. Sabi ni Kawili, Delta variant. Ilang doktor sa Indonesia na may vaccine na tinamaan pa rin daw ng virus. Deadly talaga itong Delta variant na ito. Ito yung Indian variant. Meaning, nagmula po sa bansang India. Pakinggan nga natin si Mayor Digong para sa kanyang panawagan sa mga local government units. Meantime, ito po yung mga alkalde o mga gobernador. Para dito sa inaasahang bulto ng mga bakuna. Hindi po libre yan. Babayaran yan ng bansang Pilipinas. Abay dagdag ko, bago po ang tinig nitong si Mayor Digong. Sabi ni John ng Pinoy Hour, shaken, not stirred. Shaken, medyo aalugin mo ng bahagya. Hindi po yung hahaluin. Yung bang alog na parang hinahalo. Ika nga ni James Bond. Shaken, not stirred. Okay, narito si Mayor Digong. Yung cold storage, kasi itong bakuna needs malamig. And you must have it. Otherwise, if you have about 10,000 or 20,000 and you do not have the proper equipment to take care of the integrity of the vaccine, baka masasayang lang. Hindi mo magamit kasi mag-expire. So the best way is to prepare your cold storage now, whatever be the shape. Basta malamig lang, kailangan gumagawa ng ice. Yan, yan pong nabanggit ni Mayor Digong. Paghandaan na natin bago magdatingan itong milyong-milyong mga dosage na ito ng bakuna. Starting next month, July, at the following month ng August. Tignan nga natin, baka makarinig man tayong, ako'y maghintay lang po tayo ng content, medyo na-delay po. Mukhang meron na namang mga additional na mga orders. Sana hindi na tayo makarinig ng ganyang alibay na naman, Okay?
Sabi ni Willie Cruz Jr., babayaran yan, hindi libre. Utang ng utang ng utang ng apuhan na yan. Ha? Sabi ni Willie Cruz Jr. Yan. Kaya namang marami magdadatingan ng mga bakuna. Kung ganito pa rin ang sitwasyon na marami pa rin ang ayaw magpabakuna, ano na ang mangyayari? Maraming ang bakuna, ayaw naman, parang yung sa Hong Kong. Marami silang bakuna. Ha? Ayaw naman ng mga taga Hong Kong na magpabakuna. Pfizer, yung kanilang bakuna na dumating doon ayaw magpabakuna. Gawa sa Amerika Ha? Alam niyo naman yung dalawang bansang yan, nag-iisnaban yan. Ha? Ganun din sa Amerika, hindi naman lahat ng mga citizens doon magpapabakuna, ayaw pa rin nilang magpabakuna. Ha? Sabi ng Pinoy Hour, hindi pa pinapanganak ang future Juan de la Cruz, baon na sa utang, kamot ulo na lang uli tayo, sabi ni Pinoy Hour. Ha? Utang ho yan na dapat bayaran. Siguro ang masasuggest ng palutuntunan, let's study. Pag-aralan natin kung walang maiiwan at walang masasayang dito sa mga milyong-milyong mga in-order nating bakuna. Because at the rate things are going, nauna rito, alam nyo na, may konting pananakot nahuhulihin yung ayaw magpabakuna. So meaning, marami din ang ayaw magpabakuna dito sa Pilipinas. Sa Canada, I understand, marami silang in-order doon in anticipation nitong yung ating mga kababayan dyan sa Canada na magpababakuna at in anticipation ng mga masisirang bakuna. Siguro, marami pong mga natirang mga bakuna sa Canada. Sana, hindi na umorder. Siguro naman, we can ask the help of other countries, lalong-lalo na yung mga hindi magagamit ang bakuna, na ipadala lang sa Pilipinas, di sana wala pang gastos. Kung ito sana ay pinag-usapan nung una pa lang, siguro hindi masakit na isipin yung bilyong-bilyong pisong utang. Remember that, utang. Plus yung previous to that, yung mga nauna pang inutang ng ating gobyerno sa mga lending banks. Sus Marisep, ang dami niyan. Sus Marisep, mukhang itong current administration ang siyang may pinakamalaking utang sa kasaysayan ng mga nag-govern ng bansang Pilipinas. I hope I'm wrong. Wilfredo Cruz Jr. says, sabi po ng kumpare ko na namatayan ng ama o ng papa, wala daw pong mag-aaksaya ng oras para imbestigahan ang pagkamatay ng papa niya. Ayan, tiyak sasabihin naman ng mga taga-DOH na walang kinalaman ang bakuna diyan sa namatay na ama ng iyong kumpare, Kawili. Sigurado yan. Marami na naglalabasan na mga ganyan ang pahayag, namatay ang relatives, pero tiyak, maniwala ka. Sus Marisep. Sabi ng Pinoy Hour, nagkaroon ng G7 Summit na magdo-donate ng vaccines. Yes, may mga nag-donate na. Pero in addition to donations, meron pang bilyon-bilyon na inutang ang Pilipinas. Sabi ng Pinoy Hour, the 7 G7 countries are Canada, France, Germany, Italy, Japan, ang United Kingdom at ang US. Yan ang G7 countries. Sabi ni Willie Cruz Jr., kumpare ko po ay isang nurse. Asawa niya isang nurse din na nasa Riyadh ngayon.
Yun ang sabi ni Kawili. Huwag niyo nang sabihin na i-blame ang bakuna dahil lang sa kamatayan because ang sasabihin tiyak ng mga taga-DOH, wala pang pag-aaral na magsasabi na namatay ang iyong kamag-anakan sa bakuna. Check, yan ang sasabihin. Di ba lagi naman ang kanilang sinasabi yung bagay na yan? Okay. By the way, yung ating mga kababayan, bago po makalimutan ito, lalong-lalo na yung mga taga malapit sa Taal Volcano, meron pong paalala si Yusek Renato Solidum, ang namumuno sa PBOLCS. Ang kanya pong pakiusap sa ating mga kabayan, iwasan yung lumapit dito po sa Taal Volcano upang maiwasan yung paglanghap nitong sulfur dioxide na binubuga nitong Taal Volcano. Kahapon, baka may mga taong lumalapit o di kaya ay umabot sa lawa o sa ibang lugar. Pwede namang malahap yung mangyayari. Okay, so yan po ay paalala mula sa pamunuan ng PBOLCS. Kayo po ay prone dito sa paglanghap ng sulfur dioxide mula sa Taal Volcano. Kaya nagpalabas ng advisory ang PBOLCS sa ating mga kababayan na huwag pong lalapit ng Taal Volcano. Sabi ni Kawili, tama po, asupre. Ingat po, malapit diyan kay Taal, sabi ni Kawili. Bueno, ulitin po natin para sa ating mga kababayan. Milyon-milyong bakuna ang nakatakdang dumating dito sa ating bansa, July and August. Pero ang pakiusap po ng panutuntunan, sana ang maging panuntunan ng ating pamahalaan ay the manner by which ang ating mga gobyerno ng ibang bansa na wala pong takutan. Yung ayaw magpabakuna, let them go, sabi nga po. Hayaan po ninyo sila. That's their lives. Yan ang kanilang buhay. Kaya ituon na lamang ng pansin doon sa ating mga kababayan na nais magpabakuna ang inyong pong mga bakuna. At muli, wag naman sanang magpipilit. Pati yung pag-i-issue out ng mga vaccine certificate, marami nagsasabing pat ganun. Ayaw naming magpabakuna. Hindi sila'y takot. Ayaw. Sapagkat ang bakuna naman na yan ay under nitong tinatawag na clinical trial pa rin. Itong clinical trial, ang third and final trial. Bakit pipilitin yung ating mga kababayan? Ang hinaharap dito ay mga volunteers. At ang bakit magbabayad ng bilyong-bilyong piso? Nagtatanong lang po ang palatuntunan. So with that note, maraming salamat sa inyo pong patuloy na pagsubaybay ng palatuntunan. At antabayanan po ninyo si Miss JC Bautista sa kanyang palatuntunan Ang Buhay Online dito sa BSCC. Salamat sa inyong pagsubaybay. God bless the Philippines. Mula po kay LB, kay Uma, kay Presi, mula kay Tits at kay Lides. At of course, salamat sa inyong patuloy na pagsubaybay sa ating mga kasama sa Alberta, Canada, sa Pinoy Hour. Thank you, John and company. Salamat. Thanks, Nash, and thanks, Semanita. At ako po si Sel Baisa, nagsasabing
Well, keep safe and healthy always. Diyos ti Agnina. Until tomorrow, magsama-sama tayo, God willing. I love you more. It's now 11 o'clock ng morning. Sumainyo ang Digital Patrol. Hanggang sa muli, dito pa rin sa Broad Streamcast Communicators. Maraming salamat po.